Kabanata 501. Huwag mong gawin to. Isuot mo na ang damit mo, sabi ni Sebastian, kahit na nakaramdam siya ng pagnanasa. Kasing ganda ni Gina ang mga magpipinsan na Strauss, at ang kanyang figure ay kasing perpekto ng kanila. Kahit sinong normal na lalaki ay matutokso sa ganoong tanawin, lalo na't hubot-hubad si Gina at ibinibigay niya ang sarili niya sa kanya. Siyam sa bawat 10 lalaki ay mahihirapang labanan ang tukso. Gayunpaman, hindi sigurado si Sebastian sa sitwasyon at ayaw niyang kumilos ng pabiga-bigla. Nakaramdam ng pagkadismaya si Gina. Noong pinatay ang buong pamilya niya at nang siya ay nasa pinakamababang punto ng buhay niya, sumulpat si Sebastian sa harap niya ng gaya ng isang banal na tagapagligtas. Hindi lamang siya iniligtas ni Sebastian, ngunit tinulungan din siya ni Sebastian na ipaghiganti ang kanyang pamilya. Nahulog ang loob niya sa kanya mula noon. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na mga lalaki ang nanligaw sa kanya, ngunit lahat sila ay tinanggihan niya. Sa puso niya, iisa lang ang lalaki iniibig niya si Sebastian. Binalak niyang ibigay ang kanyang sarili kay Sebastian habang mayroon pa siyang amnesia, ngunit nakaramdam siya ng kabiguan nang tumanggi si Sebastian. Pagkatapos magbihis muli ni Gina, tinanong siya ni Sebastian tungkol sa nakaraan. Ang kanyang alaala ay unti-unting bumabalik, at sa tulong ni Gina, sa wakas ay bumalik na ang mga nawawalang piraso ng kanyang alaala. Sino ang nanakit sa'yo? Ano ba talaga ang nangyari? Tanong ni Sebastian noong bumalik ang kanyang mga alaala. Ang mga Lennon mula sa Fader Island. Gusto nilang kunin si MS Smith, at pilit nilang pinasok ang Misty Oak Villa. Malaking pinsala ang tinamo ng villa, at malubhang nasugatan si Joseph. Nakatakas ako kasama si MS Smith, habang nagpaiwan naman si Dracaria para hindi nila masundan. Pero hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, paliwanag ni Gina. Pagkatapos makatakas sa villa, patuloy kaming hinahabol ng mga eksperto ng Lennon. Nang wala ng ibang pagpipilian, dinala ko si MS Smith sa isang masukal na kagubatan, ngunit nagkahiwalay kami nang sinubukan kong ilayo sila. Sa huli ay nahuli ako ng mga eksperto ng mga Lennon. Halos hindi ako nakatakas sa aking buhay, ngunit ako ay malubhang nasugatan. Naalala ko ang imbitasyon na ipinadala sa akin ni Mr. Strauss, kaya pumunta ako dito upang humingi ng tulong sa kanya, ngunit pagkatapos, alam na ni Sebastian ang iba. Nawalan ng malay si Gina sa pagdating at hanggang ngayon ay hindi pa nagigising. Biglang lumuhad si Gina sa harapan niya. I failed to protect MS Smith. Supreme Lord Sebastian, please punish me. Hindi mo kasalanan ito. Bumangon ka, sabi ni Sebastian. Bagamat labis siyang nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Lillian, Dracaria, at Joseph, alam niyang ginawa ni Gina ang kanyang makakaya. Aalis na tayo, desisyon ni Sebastian on the spot. Ang oras ay ang asensya sa pagliligtas sa iba, at walang oras na dapat sayangin. Inayos na ni Cliff na ihanda ang pinakamalaking barko sa Phoenix Island. Sumakay sina Sebastian at Gina sa barko at tumulak sa Phaedra Island nang walang pagkaantala. Sayang. Ang napakagandang pagkakataon ay nawala ng ganoon na lang, nang hihinayang nasabi ni Cliff habang pinagmamasdan silang umalis. Nagsisi rin si Clara sa kanyang ginawa. Halos tumaas na siya sa mataas na posisyon, nabalik lang sa realidad sa isang araw. Sa pag-alis ni Sebastian patungo sa Phaedra Island, ang isla mismo ay puno ng aktibidad, habang ang mga tao doon ay nagdiriwang ng 3 malalaking kasal. Una, si Jeremiah, ang tagapagmana ng pamilya Lynch, ay ikinasal kay Cassandra, ang bunsong anak na babae ng mga Lennon. Pagkatapos, si Flynn, ang tagapagmana ng pamilyang York, ay ikinasal kay Lana, ang panganay na anak na babae ng pamilya Sanders. Ngunit ito ang ikatlong kasal na nagdulot ng kaguluhan, dahil si Julian, ang pinuno ng pamilya Lennon, ay ikinasal kay Lillian Smith. Ang unang 2 kasal ay hindi nakakagulat sa karamihan, ngunit ang balita ng Julian na ikinasal kay Lillian ay nagpadala ng shockwaves sa komunidad. Kabanata 502. Magkapareho ang edad ng unang 2 mag-asawa,
at parehong nagmula sa Fader Island ang mag-asawa, kaya itinuturing na normal ang kanilang pagsasama. Ngunit iba ang mga aksyon ni Julian. Kung tutuusin, ang isang matandang lalaki na ikinasal sa isang dalagang nasa edad 20 ang epitome ng isang taong nagnanakaw sa duyan. Siyempre, ang mga pag-aasawa na may napakalaking agwat sa edad sa pagitan ng mag-asawa ay hindi nabalitaan sa buong kasaysayan. Ang dahilan kung bakit partikular na kaiya-hiya ang sitwasyong ito ay ang kabataang babae ay pinipilit sa kasal na labag sa kanyang kalooban. Walang kahihiyan ang ginawa ni Julian, lalo na kung isasaalang-alang ang kanyang reputasyon bilang isang iginagalang na matanda. Ang kanyang pag-uugali ay higit sa kahihiyan. Gayunpaman, ang karamihan sa paghamak sa kanyang mga aksyon ay naginula rin sa inggit. Si Lillian ay isang babaeng may makapidyo hiningang kagandahan, na may mukha na maaaring magpabagsak ng mga kaharian. Kahit sinong lalaking makakakita sa kanya ay mabibighani agad. Marami ang naawa sa kanya, ngunit walang magawa ang kanilang pakikiramay. Pagkatapos ng lahat, si Julian ay isa sa mga nangungunang martial master sa mundo, at walang nang ahas na tumawid sa kanya. Dagdag pa sa galit, itinakda ni Julian ang kanyang kasal sa mismong araw na ikinasal ang kanyang apo. Hindi lang iyon, marami na rin siyang inimbitahang bisita sa event. Sa araw ng kasal, ang lahat ng mga bisita ay nagtipon sa Fader Valley, na siyang napiling lugar para sa mga seremonya ng kasal. Ang lambak ay puno ng mga panauhin, at mayroong isang makapal na pulutong na umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Kahit na hindi kasama ang mga lokal mula sa Fader Island, ang bilang ng mga dumalo ay higit sa 1,000 tao. Hindi rin ito mga ordinaryong bisita. Marami ang nagmula sa mga nakatagong pamilya at mga nakatagong sekta, habang ang iba ay mga kilalang tao mula sa buong mundo. Sa mga kilalang tao, kahit na ang pinuno ng Novastar Organization, si Merlin Spark, ay halos hindi tumayo. Samantala, walang ekspresyon na nakaupo si Lillian sa harap ng isang vanity mirror sa isang silid ng hotel habang inaayos siya ng 2 makeup artist. Napakaganda na ni Lillian sa kanyang natural na estado, ngunit sa ilalim ng mga bihasang kamay ng mga nangungunang makeup artist na ito, siya ay naging kapansin-pansing maganda kaya't kahit ang ibang mga babae ay maglalaway nang makita siya. Sa pagkakataong iyon, biglang pumasok si Julian sa silid. Agad na lumuhad sa sahig ang 2 makeup artist. Handa na ba siya? Tanong ni Julian. Oo, siya nga, magalang nilang sagot. Iwan mo na kami, malamig na utos ni Julian. Mabilis na lumabas ng kwarto ang mga makeup artist at isinara ang pinto sa likod nila. Bumilis ang hininga ni Julian habang tinitignan ang refleksyon ni Lillian sa salamin. Maganda, tunay na maganda. Marami na akong nakitang babae sa buong buhay ko, ngunit walang makakapantay sa iyo. Lumingon si Lillian kay Julian, nag-aapoy ang mga mata sa galit. Hinding-hindi kita pakakasalan. Ngumisi si Julian. Akala ko kasi ngayon palang natauhan ka na, pero matigas pa rin ang ulo mo. Sa tingin mo ba hindi ko kayang patayin ang mga magulang mo ngayon? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Lillian. Walang halaga sa akin ang mga pananakot mo. Nangako ako kay Sebastian na iingatan ko ang kadalisayan ko para sa kanya magpakailanman. Matagal nang patay ang batang si Sebastian na iyon. Ang kanyang katawan ay nagpapakain sa mga isda ngayon, bulalas ni Julian. Kahit patay na siya, walang pagbabago yon. Sumumpa ako na hinding-hindi kita pakakasalan. Pwede mo akong takutin gamit ng mga magulang ko hanggat gusto mo, pero hindi mo pa rin ako mapipilit. Sige lang, patayin mo sila. Sasamahan ko sila sa kamatayan at hihingi ako ng tawad sa kanila sa kabilang buhay, sagot ni Lillian. Namula ang mukha ni Julian sa galit. Napahawak siya sa lalamunan. Ako ang pinuno ng pamilya Lennon at isa sa pinakamakapangyarihang tao na nabubuhay. Sa tingin mo ba ay mas mababa ang halaga ko kaysa sa isang patay na tao? Bagamat nahihirapang huminga si Lillian sa ilalim ng kanyang pagkakahawak, ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanghamon at puno ng paghamak at panunuya. Kabanata 503
Wala kang kwenta kung ikukumpara kay Sebastian. Makita pa lang kita nasusuka na ako. Galit na sinabi ni Lilian. Isa kang lapastangan. Galit na galit si Julian. Hinigpitan niya ang hawak niya kay Lilian, handa siyang sakalin siya. Ngunit sandali lang iyon bago niya napigilan ang kanyang galit. Muntik mo na akong maloko. Gusto mong patayin kita, pero hindi ako papayag. Ngayon, kahit kailangan pa kitang itali, papakasalan mo ako. Binitawan niya ang pagkakahawak niya. Ngumisi si Lilian. In your dreams. Hindi mangyayari yon. Not unless interesado kang magpakasal sa bangkay. Well, Lilian, kung hindi mo tatahakin ang madaling paraan, then you'll take the hard way. Do you really think that I can't deal with you? Putol ni Julian, hinawakan siya sa mga balikat at inihagis sa malapit na kama. Anong ginagawa mo? Napasigaw si Lilian sa takot. Isang nakakalokong ngiti ang isinalubong ni Julian sa kanya. I was planning to wait until tonight to enjoy our wedding night ng maayos. Pero dahil matigas ang ulo mo, ngayon na lang kita dadalhin at tingnan kung gaano kakataas at kalakas. Hindi. Layuan mo ako. Namutla ang mukha ni Lilian nang umatras siya sa isang sulok. Patuloy sa paghuhubad si Julian habang papalapit sa kanya. Don't worry. Kahit matanda na ako, malakas pa rin ako. I'll satisfy you just as any young man. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hayaan mong hawakan mo ako. Ang mga mata ni Lilian ay kumislap sa determinasyon nang bumunot siya ng fruit knife at sinaksak ito patungo sa sarili niyang tiyan. Hindi ganoon kabilis. Pinitik ni Julian ang kanyang daliri, at isang di nakikitang puwersa ang nagpatalsik sa kutsilyo mula sa kanyang kamay gamit ang isang metal na kumalabog. Nagulat si Lilian, ngunit pagkatapos ay sumugod siya sa dingding, na nagbabalak na iuntog ang kanyang ulo dito at wakasan ang kanyang buhay. Sa kasamaang palad, hindi niya naunawaan ang kapangyarihan ng isang banal na Grandmaster. Iniabot ni Julian ang kanyang kamay, at isang di nakikitang puwersa ang naglock sa kanya sa lugar. Sa bahagyang pagtaas ng presyon, si Lilian ay kinaladkad pabalik kay Julian, na hinawakan siya sa likod ng leeg. Kung wala ang pahintulot ko, kahit mamatay ay isang luho na hindi mo kayang bayaran, sabi niya habang nakangiti ng nakakaloko. Please. Patayin mo na lang ako, pakiusap ni Lilian habang puno ng takot ang mga mata niya. Ngumisi si Julian. Maaari kang mamatay pagkatapos mo akong bigyan ng anak. Kapag nagsawa na ako sa'yo, pagbibigyan ko ang hiling mo. Pero sa ngayon, magpahinga ka lang at maghanda ka para pasayahin ako. Humalaklak si Julian nang maisip niya na gagalawin niya ang isang napakagandang babae. Sinubukan ni Lilian na lumaban, ngunit hindi siya tugma kay Julian. Si Lilian ay may mataas na potensyal sa paglilinang. Tinulungan siya ni Sebastian na pinuhin ang kanyang katawan gamit ang mga dahon ng Phoenix Blood Herb, at tinuruan niya siya ng mga diskarte sa paglilinang. Binigyan din siya ng mga table tasks at personal pa niyang ginabayan ang kanyang pagsasanay. Sa tulong niya, mabilis siyang umunlad at naabot ang tugatog ng Warrior Realm, malapit nang makapasok sa Grandmaster Realm. Malakas siya kumpara sa isang ordinaryong tao. Gayunpaman, kumpara kay Julian, ang kanyang lakas ay balewala. Pinigilan ni Julian ang kanyang lakas at itinulak siya sa kama. Si Lilian ay patuloy na nagpupumiglas ng buong lakas, ngunit si Julian ay walang humpay. Pinunit niya ang mga kumot sa kama at iginapos ang mga kamay at paa nito. Sa kanyang huling pag-asa na durog, si Lilian ay nahulog sa ganap na kawalan ng pag-asa. Hindi na niya kayang mamatay o lumaban. Pinaikit niya ang kanyang mga mata bilang pagbibitiw, tahimik na pamatak ang kanyang mga luha sa kanyang mga pisngi. Kabanata 504. Huwag kang matakot, ganda. Marami akong karanasan sa larangang ito. Bagamat medyo marahas ako, hindi kita masyadong sasaktan. Sinisiguro ko na mararamdaman mo ang sarap na dapat maramdaman ng lahat ng babae. Pagkatapos mo itong maranasan, hahanap-hanapin mo ang atensyon ko araw-araw, sabi ni Julian na may nakakalokong ngisi.
Habang pinagmamasdan niya ang hiyubog na katawan ni Lilian at kumikinang na mapupulang labi, natuyo ang kanyang bibig, at tila kumukulo ang kanyang dugo. Sa kanya inabot ang malademonyo niyang kamay. Nang maisip ni Lilian na mapahamak na siya, may biglang kumatok sa silid. Sino ba yan? Napaungol si Julian sa galit. Kinamumuhian niya ang magambala sa ganoong sandali. Mr. Lennon Sr., may nangyaring kakilakilabot. May problema si Mr. Luke. Dumating ang gulat na boses ng isang matanda mula sa labas ng pinto. Ano? Natigilan si Julian. Kahit na pailay na ang apo niya, maraming taon na siyang nililigawan. Ang balita ng isang bagay na nangyayari kay Luke ay nagpadala ng pagkabigla sa kanya. Nagmamadali siyang buksan ang pinto. Nakatayo sa labas ang ika-12 elder ng mga Lennon, si Seth Lennon. Siya ang pinakabata sa mga elder ng Lennon family at nasa early 40s pa lang siya. Anong nangyari kay Luke? Tanong ni Julian. Naglinuman si Mr. Luke sa kwarto niya nang may biglang sumulpot at nawalan ng malay bago siya kinidnap. Nagpadala na ako ng mga tao para maghanap kung saan-saan, pero wala pa kaming nakitang clues. Dalhin mo ako kaagad sa kanya, utos ni Julian, ngunit pagkatapos ay huminto siya, at tiningnan si Lilian sa loob ng silid. Isa kaya itong pakana ni Bruce para painan ako? Mukhang malabo yun, Mr. Lennon Sr. Si Bruce ay abala sa pagpapakasal sa kanyang anak ngayon. Hindi siya magsisimula ng gulo ngayon, sagot ni Seth. Mabuti nang sigurado tayo. Dito ka lang at bantayan mong maigi ang madam, utos ni Julian. Huwag kang mag-alala, Mr. Lennon Sr. Ipaubaya mo na to sakin, kampanteng sinabi ni Seth. Sa isip-isip niya, ang lugar ay nababantayan ng husto kaya walang maglalakas loob na manggulo rito maliban na lang kung gusto na nilamang mamatay. Pagkaalis ni Julian, sinadya ni Seth na isara ang pinto at magbabantay sa labas. Ngunit nang lalabas na siya ay bumaling ang tingin niya kay Lilian na nakahiga sa kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng nag-aalab na pagnanasa. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, bumalik siya sa silid. Nang makita ng malapitan si Lilian, napagtanto niyang mas kahanga-hanga ito kaysa sa inaakala niya. Flawless siya mula ulo hanggang paa. Siya ay isang tunay na obra maestra, at siya ay parang isang diyosa na bumaba mula sa langit. Bilang isang lalaki, hindi niya maiwasang magkaroon ng ilang mga iniisip. Gayunpaman, ito ang babae ng patriarka, at wala siyang lakas ng loob na hawakan siya. Wala siyang masyadong magawa, pero hindi naman dapat problema ang paghipo sa kanya ng kaunti, di ba? Kinilabutan si Lilian. Hindi ka ba natatakot sa gagawin sa'yo ni Julian kapag nalaman niya? Mabilis na binawi ni Seth ang kanyang kamay na may takot na kumikislap sa kanyang mga mata. Alam niya kung gaano kalupit si Julian kung siya ay mahuli, ang kamatayan ay isang luho para sa kanya. Gayunpaman, ang paningin ng gayong Katanji tanging babae, na napakalapit ngunit hindi mahawakan, ay nagpahirap sa kanya. Biglang may pumasok na ideya sa kanya. Saglit siyang lumabas ng kwarto at bumalik na may dalang tableta. Sinindihan niya ito ng apoy at inihagis sa silid bago isinara ang pinto mula sa labas. Ang tableta ay naglabas ng puting usok na may mahinang halimuyak na mabilis na kumalat sa buong silid. Bago pa namalayan ni Lilian ang nangyayari, nahimati na siya. Matapos maghintay ng tamang oras, binuksan ni Seth ang pinto at tinakpan ang kanyang ilong at bibig habang hinihintay na mawala ang usok. Noon lang siya confident na pumasok sa loob. May kontentong ngiti na sumilay sa kanyang mukha nang makita niyang mahimbing na natutulog si Lilian. Kabanata 505. My sweet little angel, hayaan mong lasapin kita ngayon, sabi ni Seth habang mabilis na hinubad ang kanyang damit at sinugod si Lilian. Samantala, galit na hinahanap ni Julian ang kanyang apo, at humingi siya ng tulong sa Lynch family at sa York family. Sa kabila ng mahabang oras na paghahanap, wala silang nakitang bakas ng kanyang apo. Habang papalapit ang oras ng kasal, nag-aatubiling nagpasya si Julian na pansamantalang itigil ang paghahanap. Ang kasal ang pinakamahalagang bagay sa ngayon.
Kung sa bagay, baldado na ang apo niya kaya mas kailangan niyang ituon ang atensyon niya sa pagkakaroon ng isa pang anak. Dumating na ang oras. Inaanyayahan namin ngayon ang tatlong mag-asawa na pumasok, malakas na anunsyo ng pari. Ang tatlong nobya ay dinala sa lambak ng kanilang mga katulong na pangkasal. Ang kasal ay sumunod sa tradisyonal na kaugalian ng East Sea, na ang mga nobya ay nakasuot ng puting coronets at puting belo. Ang mga bride ay dahan-daang pumunta sa seremonya. Gayunpaman, sa halip na malumanay na ay escort, sina Lilian at Cassandra ay talagang kinaladkad sa altar. Si Lilian, na nangakong mamatay kaysa pakasalan si Julian, ay sapilitang dinala habang nakagapos ng mga lubad. Si Cassandra ay nasa katulad na sitwasyon. Ayaw niyang pakasalan si Jeremiah, kaya napigilan din siya. Ang tanging nobya na medyo handang magpakasal ay si Lana. Bagamat nag-aatubili siya, pinili niyang isakripisyo ang sarili para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Nakahanda ang mga nobyo sina Julian, Jeremiah, at Flynn. Sina Jeremiah at Flynn, na ang mga magulang ay buhay pa, ay naroon ang kanilang mga pamilya. Samantala, si Julian, na matagal nang pumasa ang mga magulang ni Lilian sa mga upuan ng karangalan. Kami ay nagtitipon dito ngayon upang samahan ang tatlong mag-asawang ito sa banal na pag-aasawa, panimula ng pari, at ang tatlong nobya ay nagsimulang maghubad ng kanilang mga belo. Bagaman ayaw ni Lilian at Cassandra, pinilit sila ng mga bridal attendant na sumunod. Tinatanggap ba ninyong mga babae ang mga lalaking ito bilang inyong mga asawa? Nagpatuloy ang pari. Ayaw ko. Biglang kumawala si Cassandra at sumigaw ng malakas, malinaw na umalangaw ang boses niya para marinig ng lahat. Natahimik ang karamihan sa gulat. Galit na galit si Jeremiah at halos hindi niya mapigilan ang sarili. Bilang tagapagmana ng pamilya Lynch, marami siyang babaeng nag-aagawan para sa kanyang atensyon. Ang paglaban ni Cassandra sa kanya kaya sa publiko ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Pero pansamantala, kailangan niyang magpanggap na hindi niya narinig. Ikaw pangit na babae, maghintay ka lang ngayong gabi. I'll make sure that you pay for this, he fumed internally. Nang makitang walang kabuluhan ang kanyang pagtutol, muling sumigaw si Cassandra, ako ang babae ni Sebastian Wilder. Nakasama ko na siya dati. Ang kanyang mga salita ay nagulat sa buong audience. Diyos ko! Ang tapang talaga ni MS Lennon. Inaamin niya na may kasama siyang ibang lalaki sa araw ng kasal niya. Isa itong napakalaking sampal sa Lynch family. Magiging masaya to. Tingnan natin kung paano aayusin ng Lynch family ang gulong to. Nagkagulo ang mga tao sa bulong-bulungan at daldalan. Si Julian, na kanina pa masigla, ngayon ay galit na galit sa sigaw ni Cassandra na halos sumabog. Sumigaw siya, Cassandra, anong kalokohan ang binubulalas mo? Hindi ako nagsisinungaling. Yun ang katotohanan, malakas na deklara ni Cassandra. Halatang galit na galit ang mga miyembro ng pamilya Lynch, lalo na si Jeremiah. Ang kanyang bagong nobya ay umamin na sa ibang lalaki sa harap ng lahat ng mga bisita. Ito ay isang pampublikong kahihiyan, at nag-iwan sa kanya ng galit. Paano niya haharapin ang mga taong ito mula ngayon? Mabilis na sinubukan ni Edwin na i-diffuse ang sitwasyon ng may ngiti. Cassandra, kahit na ayaw mong pakasalan si Jeremiah, hindi mo kailangang sirain ang sarili mong reputasyon. Gumagawa ka lang ng panoorin sa sarili mo. Gayunpaman, hindi tumigil si Cassandra, ayaw kong pakasalan si Jeremiah, at hindi ako nagsisinungaling. May nangyari talaga sa amin ni Sebastian, at hindi lang isang beses.